To have and to hold, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Ito ang pangakong binitawan ni Betty nang pakasalan niya ang asawang si Daniel Broderick noong 1969. Napakataas ng pangarap ng asawa nitong si Dan. Bukod sa pagiging doktor, nais din itong maging isang abogado. Kahit salat sa salapi, sinuportahan ni Betty lahat ng pangarap na ito ng kanyang asawa. Ngunit nang makamit na ni Dan ang tagumpay, ipinagpalit siya ni Dan sa mas bata, mas maganda at mas maalindog niyang sekretarya. Samahan niyo ako at ating balikan ang isa sa pinakapamosong true crime story sa history ng Amerika. Si Elizabeth Ann Bisceglia ay ipinanganak noong November 7, 1947 sa East Chester, New York. Si Betty ang pangtatlo sa 6 na magkakapatid. Nagmula siya sa isang Irish-Italian Catholic family. Lumaki si Betty na maaluan ang pamumuhay. Ito ay dahil na rin sa negosyo ng kanyang amang si Frank na plastering business. Dahil sa pagsisikap ng kanyang ama, nakapag-aral silang magkakapatid sa isang Catholic school at namuhay ng walang pinoproblema na kahit na ano sa kanilang buhay. Nakapagtapos si Betty ng kolehiyo sa College of Mount St. Vincent na may degree sa wikang Ingles at early childhood education. Pinalaki si Betty ng kanyang mga magulang na mayroong traditional expectation, kaya't kahit na nakapagtapos ng pag-aaral, ang ekspektasyon sa kanya ng kanyang mga magulang ay maging isang perpektong asawa at ina sa kanyang magiging mga anak. Nang sumapit ng 1965, nakilala ni Betty ang binatang si Dan Broderick sa isang football game sa Notre Dame. Na-love at first sight si Dan kay Betty, ngunit iba ang pananaw ng dalaga. Masyado pa siyang bata para makipagrelasyon ng mga panahong iyon, kaya't nagpatuloy ang pangliligaw na ito ni Dan kay Betty ng halos 3 taon. Nang sumapit ang 1969, matapos ang 1 taon bilang magnobyo at nobya, nagdesisyon ang dalawa na gawin ng opisyal ang lahat. Naganap ang kanilang pag-iisang dibdib sa Immaculate Conception Church sa East Chester. Matapos ang kasal, tumulak na ang dalawa sa kanilang honeymoon at nang bumalik ay buntis na si Betty sa panganay nila ni Dan. Ipinanganak ni Betty ang panganay nilang si Kimberly noong 1970 at nasundan pa ito ng 4 pang supling. Isinilang ni Betty ang pangalawa nilang anak na si Katie Lee noong 1971. Si Daniel Broderick IV noong 1976 at ang kanilang bunso na si Rhett noong 1979. Sa kasamaang palad, namatayan din sila ng anak noong 1972. Pumanaw ang bata 4 na araw matapos itong isilang. Habang lumalaki ang kanilang pamilya, si Betty lamang ang nagtatrabaho upang masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Nang mga panahong ito, nag-aaral pa rin si Dan ng medisina sa Cornell University Medical College. Matapos naman ang kursong iyon, nag-enroll si Dan sa Harvard University upang mag-aral ng law. Nakuha ni Dan ang kanyang JD o Juris Doctor ng taong 1973. Habang patuloy na inaabot ni Dan lahat ng kanyang pangarap, todo din ang kayod ni Betty sa pagbebenta ng Avon at Tupperware upang matustusan lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Bukod sa pagdo-door-to-door ng Avon at Tupperware, nagtrabaho din si Betty bilang elementary school teacher. Pinasok niya din ang real estate. Pinatulan niya din ang pagbe-babysitting, pagwi-waitress sa mga restaurant at pagiging sales lady sa department store. Ginawa ni Betty lahat ng sakripisyong ito nang sa ganon ay hindi na maabala pa sa pag-aaral si Dan. Para kay Betty, magbubunga lahat ng sakripisyong iyon pag naging tagumpay na sa kanyang karera ang kanyang asawang si Dan. Taong 1975, tumulak ang buong pamilya papuntang San Diego.
Nakakuha si Dan ng isang high-paying job bilang defense litigation attorney, specializing in medical malpractice sa isang prominenteng law firm doon. Sa San Diego, nakabili sila ng isang colonial-style mansion sa La Jolla, isa sa pinakamayamang seaside community sa San Diego. Nagkaroon sila ng access sa eksklusibong La Jolla Country Club and Cayumaca Club na siyang indikasyon na kabilang na sila sa high society circuit. Bukod sa kanilang mansyon, nakabili din sila ng isang luxury ski condo sa Aspen, Colorado na siyang nagsilbing bakasyonan ng pamilya sa kanilang mga skiing trips. Nagmay-ari din si Dan ng mga mamahaling sasakyan. Kabilang na nga dito ang isang customized Corvette at nasundan pa nga ng isang Jaguar na sasakyan. Si Betty naman ay nagmay-ari din ng isang top-tier Suburban at isang luxury sedan. Dahil masagana na ang kanilang pamumuhay, nakabili na rin si Betty ng mga mamahaling damit, mga fur coats at mamahaling alahas. Ang kanilang mga anak naman ay lumipat na rin mula sa public school at nag-aral sa isang mamahaling private Catholic school academy sa San Diego. Hindi na problema ang pera sa kanilang pamilya, kaya't nagagawa na rin nilang mag-travel kailanman nila gustuhin. Dahil sa estado at impluwensya ng kanyang asawa, naging napakadalas din ng mga garbong piging sa kanilang mansyon. Ito ay para naman sa mga legal elites ng San Diego. Nang mga panahong ito, tumigil na rin sa pagtatrabaho si Betty nang sa ganon ay magabayan niya ng maayos ang kanilang mga anak. Walang pagsidlan ang kasayahan ni Betty dahil nagbunga na nga lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Mula sa isang stress at pagod na asawa, nag-transition si Betty into a full-time socialite, focusing heavily on charity events, tennis matches at mga country club luncheons para sa kanyang asawang si Dan. Nagpatuloy naman ang pag-akyat ni Dan sa posisyon at makalipas ang ilang taon, si Dan ay naitalaga bilang presidente ng San Diego Bar Association na siyang nagsimento ng kanyang political at legal influence. Dahil sa napakagandang oportunidad na ito para sa kanilang pamilya, ginawa ni Betty ang lahat ng kanyang makakaya upang ma-maintain ang magandang imahe ni Dan. Subalit ang mala-fairy tale na buhay na ito ni Betty ay nagbago matapos ang 7 taong pamamalagi sa San Diego. Nagsimula ito nang kuhanin ni Dan ang babaeng si Linda Colquina bilang personal legal assistant. Si Linda ay 21 years old na mga panahong ito at dating flight attendant. Si Linda ang bunso sa 4 na magkakapatid. Nagmula ang kanilang pamilya sa Germany. Nag-migrate ang kanilang pamilya sa Amerika noong 1950s. Nang 11 taong gulang na si Linda, pumanaw naman ang kanyang ina matapos ang 2 taong pakikipaglaban sa breast cancer. Nang makatapos ng high school, mas pinili ni Linda na huwag nang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang expectation sa kanilang kultura sa mga babae ay mag-asikaso ng asawa at magpalaki lamang ng mga anak. Para sa kanya, walang puntong mag-aksaya ng pera sa pag-aaral kung wala din namang kinabukasan para sa kanya. Simula nang pumasok sa mundo ni Dan si Linda, nagbago na ang pagtrato nito kay Betty. Naging malamig ito at mailap sa asawa na siyang pinagsimula ng palagi nilang pag-aaway. Ramdam na ramdam ni Betty lahat ng pagbabago kay Dan, kaya't nauuwi ang lahat sa pag-aaway. Ilang beses niyang tinanong si Dan kung may babae ba ito, ngunit paulit-ulit lamang ang sagot nito na nababaliw na siya at masyado itong insecure sa kanyang buhay. Kinonsulta niya ang sitwasyon sa kapamilya at mga kaibigan at pinayuhan siya ng mga ito na ayusin na lamang nila ang sigalot sa pagitan nilang mag-asawa. Na baka nga naman si Betty ang may pagkukulang. Kaya't noong birthday ni Dan ng 1983, nagdesisyon si Betty na sorpresahin ang asawa sa kanyang opisina. Nagsuot siya ng magandang damit, inayos ang kanyang sarili, ngunit wala siyang asawang inabutan. Wala si Dan sa kanyang opisina ng araw na iyon.
Wala din doon ang kanyang assistant na si Linda. Kapansin-pansin din ang mga kalat sa loob ng opisina ng asawa na tila nagkaroon ng surprise party para kay Dan. Ayon sa ibang mga tauhan ng law firm, kinansila ni Linda lahat ng appointment ni Dan ng araw na iyon at maghapon silang magkasama. Dito na sumabog sa galit si Betty. Alam niya sa kanyang puso na may iba ng kinahuhumalingan ang kanyang asawa. Dahil sa sobrang galit, umuwi si Betty sa kanilang bahay at kinuha lahat ng mamahaling damit at tailored suit ng asawa. Dinala niya ang mga damit ni Dan sa likod ng bahay at saka binuhusan ng gasolina. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin umamin si Dan na may relasyon sila ni Linda. Nagpatuloy ang psychological torture na ito ng halos 2 taon. Nang sumapit ang taong 1985, dito na nagdesisyon si Dan na umalis ng kanilang bahay. Umupa ito ng isang apartment malayo kay Betty at saka nag-file ng divorce. Hindi naman matanggap ni Betty ang lahat ng nangyayari sa kanilang pamilya, na lahat ng binuo nila ni Dan ay unti-unting nagko-collapse. Dahil wala nang iba pang maisip na paraan, ginamit ni Betty ang kanilang mga anak upang pahirapan ang asawa. Isa-isa niyang iniwan ang mga anak sa harap ng pintuan ng apartment ni Dan. Alam ni Betty na walang alam ang asawa sa pagpapalaki ng mga anak, kaya't kapag nahirapan ito sa mga bata, ay gagapang ito pabalik sa kanya. Ngunit taliwas ito sa nangyari. Nang sumapit ang September 1985, dito na nag-file ng divorce si Dan. Dahil isang magaling na abogado, ginawa ni Dan lahat ng kanyang nalalaman upang malamangan si Betty. Nagawa niyang ibenta ang kanilang mansyon ng walang permiso ni Betty gamit ang isang loophole sa California family law. Ang batas na ito ay tinawag na Epstein Credits. Ang Epstein Credit ay isang financial reimbursement na makukuha ng dating mag-asawa kung babayaran nila ang kanilang shared marital debt o pagkakautang gamit ang kani-kanilang pera nang magkahiwalay na sila. For example, nagkaroon ang mag-asawa ng pagkakautang na $10,000 nang mag-asawa pa sila. Dahil shared marital debt ito, hati din sila dapat sa pagbabayad ng utang. Ngunit kung isa sa kanila ang nagbayad ng buo sa pagkakautang na ito gamit ang sarili nilang pera matapos nilang maghiwalay, kailangan itong bayaran o bawasin sa divorce settlement. Kukuhanin ang perang ito sa anumang paghahatian nila sa divorce payout. Sa kaso ni Dan at Betty, pinatagal ni Dan ang proseso ng divorce na umabot ng halos 5 taon. Bago umalis ng kanilang mansyon, isinangla ni Dan ang kanilang bahay nang hindi nalalaman ni Betty. Dahil nangyari ito nang magkasama pa sila, nagkaroon ng pagkakautang si Betty kay Dan nang hindi niya namamalayan. Habang magkahiwalay naman na ng bahay, binayaran ni Dan lahat ng pagkakautang na ito, kaya't sa pagtagal ng divorce proceedings, nakaipon si Dan ng Epstein Credit na siyang naging dahilan upang maubos ang share ni Betty sa kanilang mga properties. Nang sumapit ang 1989, na-finalize ang kanilang divorce at ang ine-expect ni Betty na share na $800,000 ay bumaba na lamang ng halos $28,000. Base naman sa kasunduan patungkol sa kanyang alimony, makakatanggap si Betty ng $16,000 allowance buwan-buwan o $192,000 sa isang taon sa loob ng 10 taon. Ngunit napakadalang na matanggap ni Betty ang full amount na ito dahil sa napakaraming kondisyon na inilatag ni Dan sa kanilang agreement. Nagkaroon si Betty ng penalty sa bawat pagkakataon na lalabagin niya ang mga kondisyong ito ng dating asawa. Katulad na lamang ng palagi nitong pagtawag sa bahay ni Dan at Linda, ang pag-iiwan nito ng mga voicemail na panay pagmumura, trespassing at marami pang iba. Sa bawat paglabag ni Betty, binabawasan ni Dan ng $1,000 ang sustento nito sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito, nawalan na ng pag-asa si Betty sa buhay. Pakiramdam niya ay iniwan na lamang siyang parang isang basahan ni Dan. Matapos ang lahat ng kanyang sakripisyo,
Hindi man lamang siya iniwanan ng kahit na magkano ni Dan, nang sa ganon ay makapagsimula siyang muli sa kanyang buhay. Nang ma-finalize na ang lahat sa kanilang diborsyo, pinakasalan na ni Dan si Linda noong April 22, 1989. Naganap ang kanilang pag-iisang dibdib sa harap ng kanilang bagong biling mansyon sa Marston Hill sa San Diego. Nang araw na iyon, nakiusap si Linda na magsuot si Dan ng bulletproof vest sa takot na baka may mangyaring masama sa asawa. Ngunit hindi pumayag si Dan at sinabing hindi na ito kailangan. Sa halip, kumuha na lamang si Dan ng mga undercover security guards na siyang magmomonitor ng lahat sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Nang araw naman na iyon, hindi nagpakita si Betty sa piging. Tahimik itong nagluksa sa pagtatapos ng chapter ng kanyang buhay na kasama si Dan. Sa harap ng mga bisita, nagpaunlak naman ng toast si Dan habang pinagmamasdan ang magandang muka ng bagong asawa. Her beauty was only exceeded by her sweet disposition. Ito ang mga salitang binitawan ni Dan sa harap ng kanilang mga bisita. Natapos ang araw na iyon ng mapayapa. Ngunit ang hindi nila alam ay iyon pa lamang ang simula ng paghihiganti ni Betty. Matapos ang 6 na buwan at 14 na araw, nagdesisyon si Betty na tapusin na ang lahat. Nang sumapit ang November 5, 1989, bandang 5:30 ng umaga, nag-drive si Betty papunta sa bahay ni Dan at Linda. Ninakaw ni Betty ang susi ng bahay mula sa anak niyang si Kim, kaya't nagawa niyang makapasok sa bahay. Tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag at pumasok sa silid ng mag-asawa. Walang pag-aalinlangan, pinaputukan niya ng 5 beses sina Dan at Linda. 2 tama ng bala ang natamo ni Linda. Ang isa ay tumama sa kanyang ulo na tumagos sa kanyang utak. Si Dan naman ay nagtamo ng isang tama sa dibdib na tumagos sa kanyang ribs at baga. Nagawa pa ni Dan na makaalis ng kama. Nahagip nito ang telepono upang tumawag ng 911. Ngunit mabilis itong naagaw ni Betty. Habang naghihingalo, bumulong pa si Dan ng "Okay Betty, ikaw ang nanalo." Nang masigurong wala ng buhay ang dalawa, binitbit ni Betty ang teleponong hawak ni Dan, pati na rin ang answering machine tip at saka umalis ng bahay. Nang sumunod na araw, kusang sumuko si Betty sa mga pulis. Agad na ikinulong ng mga pulis si Betty sa isang local county jail sa San Diego. Hindi ito nabigyan ng pagkakataong magpiyansa dahil sa tindi ng kaso laban sa kanya. Noong November 15, 1989, opisyal na nag-plead ng not guilty si Betty sa 2 kaso ng first-degree murder. Habang naghihintay naman ng trial, nagpaunlak si Betty ng ilang high-profile interviews sa mga journalist at magazines. Inamin niya sa publiko na totoong binaril niya si Dan at Linda. Ngunit itinanggi niya na premeditated ang lahat, na nagawa lamang niya iyon dahil sa patuloy at paulit-ulit na panggigipit at psychological abuse ni Dan at Linda sa kanya. Naganap ang unang trial noong October hanggang November 1990. Iginiit ng depensa na si Linda ay isang battered wife at nakaranas ito ng severe emotional distress sa napakaraming taon na kasama nito si Dan. Ayon naman sa prosecution, nagawa ni Linda ang pamamaslang dahil isa itong materialistic na babae at hindi nito matanggap na hindi na nito mamaintain ang lifestyle na nakasanayan nito dahil kasal na si Dan sa ibang babae. Tumayo din sa witness stand ang mga anak ni Betty at Dan. Nagbigay ng isang mapanirang testimonya ang anak nilang si Kim at sinabi sa korte na minanipulate sila ng kanilang ina at paulit-ulit na sinabi sa kanilang magkakapatid kung gaano kasamang ama si Dan at dapat silang magalit sa kanilang ama. Sa huli, nauwi ang trial sa hung jury. 10 jurors ang bumoto ng murder habang 2 naman ang manslaughter. Dahil dito, napilitan si Judge Thomas na magdeklara ng mistrial. Naganap ang pangalawang trial at paghatol noong 1991. This time, nakapagpresenta ang prosekusyon ng mas matibay na ebidensya na premeditated ang lahat. Kabilang na dito ang isang recorded na tawag kung saan sinabi ni Betty
na sana'y mamatay na lamang si Dan. Matapos ang mahabang proseso, natanggap ni Betty ang hatol noong December 11, 1991. The jury found Betty guilty of 2 counts of second-degree murder. Nang sumapit ang February 1992, natanggap ni Betty ang maximum sentence na 32 years life in prison, 2 consecutive 15 years to life term, plus an additional 2 years for illegal firearms. Sa loob ng halos 3 dekada, sa loob ng California Institution for Women, umikot ang buhay ni Betty. Sinubukan niyang mag-request ng parol noong 2010, 2017 at 2023, ngunit paulit-ulit itong na-deny. Ayon sa parole board, hindi nila kinakitaan si Betty ng pagsisisi at sa tagal ng mga panahon, sinisisi pa rin ito si Dan at Linda, kaya't para sa kanila ay hindi pa ito maaaring lumabas ng kulungan. Simula ng makulong, hindi na muli pang nakalabas ng kulungan si Betty. At nitong ang May 8, 2026, pumanaw si Betty sa edad na 78. Ayon sa mga balita, kasama niya ang kanyang 4 na anak sa mga huling oras ng kanyang buhay. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.